anuhin natin yung marami tayong pera, marami tayong lupa, tapos health natin. No? Marami tayong pera, tapos nakahiga naman tayo sa banig. Diba? Sasabihin natin, dalhin mo ko sa ospital. Eh kung hindi na kaya ng pera mo, yung pera mo gamitin mo sa pagpagaling, tapos hindi niya kaya ng mga equipment, no? Wala pa rin yun. So yung binasa ni Brother, Bulyong Mate 160, merong isa doon na hindi niya nabigay, itong sa, Red Herald. Itong, the Lord desires His church to be a perfect body. Not all His church to be a perfect body. Not all arms, hindi lahat kamay. Not all body without arms, but body with arms together. Every member working as a part of the one great whole, buong body. Lahat ikaw yung gumagalaw as a one body. Yan. As the right arm connected with the body, so the health reform and the medical missionary, yung sinabi ni bro, medical missionary work is connected with third angel's message and is the work efficiently as the right arm for the defense of the body of truth. Defense siya ng body of truth. Yung right arm, may right. Ito no, defense siya ng katawan. Itong mga arm, defense siya ng katawan. Oo. Of truth. Body of truth. So, yun. Kasama na yung volume 8, 160. So, dami talaga. Alam ko mga kapatid, lahat tayo dito ay hindi naman tayo mga bagong bautismo lang, no? Sino ba dito yung bagong bautismo lang? Lahat tayo ay kumbaga sa alaman ay siguro hindi na yung medyo malaki-laki ng konti na. No. So dito merong isang memory verse sa Biblia, ay merong isang talata sa Biblia, sigurado ko walang gagawa ng memory verse nito. Itong sa Jeremiah 8:20. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Siguro wala pa akong narinig na nito eh. Kanina si tatay mo. Meron? Father The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. So, ito yung memory verse pagdating ng panahon ng mga hindi ng naligtas. mga hindi naligtas. So, nakakalungkot no. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Jeremiah 8:20. Brad, wag mo na akong may mirror verse yun. Meron pala, akala ko wala nag-memory verse. So, doon tayo sa harvest. The harvest, Hindi maliligtas lang. ang sabi nila, the harvest is past, meaning, darating talaga yung panahon mga kapatid na, kasi ang Diyos is siya ay justice. Siya yung love, siya din yung justice. So, hindi pwedeng, kung alam nga ng masama na pagdating ng panahon hindi sila maliligtas, malamang alam ng maliligtas, di ba? Na sila ay maliligtas. So dito mga kapatid sa harvest, lahat naman tayo dito mga mag-aaral ng pagtatanim Ba't ibang gusto natin tatanim? Sinisip ko kanina, ano ba yung magandang ibahagi sa inyo? So dahil ano ba yung kinakailangan ng mga, halimbawa, magtatanim ka? Kasi sa larangan ng pagtatanim, hindi pwedeng tanim ka lang ng tanim, bungkal ka ng bungkal. Ang pagtatanim, meron niyang process Meron mga proseso. So hindi pwedeng itanim mo kaagad yan. Titingnan mo muna yung kondisyon ng lupa. Brother Michael, titingnan mo muna ano bang lupa to. Mayaman ba to sa mataba ba to? Chemistry tawag doon. So titingnan mo muna, prepare mo muna yung tanim, tanggalin mo muna yung mga damo, mga bato o ano pang mga kailangan, tanim ng buto. Pagkatapos noon, ano ang inahantay ng ng mga magsasaka?
Magtubo at mag-ani. Yan, magtubo at mag-ani. So, merong tatlong proseso. Yung paghanda ng lupa, pagtatanim, at yung sunod yung Pag-aani. pag-aani. So, ano yung pinaka-importante doon? Yung isa sa pinaka-importante para tumubo, Brother George, yung tanim. Ulan. Preparation. Ulan. Ulan. Yung ulan. Pag hindi umulan, tuyo. So, pag-aralan natin ngayon, merong sinabi rito na ipanalangin natin yung ulan, yung huling ulan. Ayan. So, doon tayo sa ulan. Sa James 5:7. James 5:7. Ilang minuto ba ito, bro, para maano ko? Sige, ako na lang bahala. Siguro nasa mga 35 minutes o 30 minutes. Sa 5, verse 7. Tagalog. Santiago, 5:7. Santiago 5:7. Yan, Tagalog. Itong mga, kung hindi tayo pasensyoso, mag-farm tayo. Kasi sabi ng Biblia, Natututo ka. Matutong natututo ka magpakumbaba. Sige daw. Natututo ka, Maribis. Santiago 5:7. Tapos 8. Ayan. So, mahaba pa naman yung panahon ko. Meron pa akong mga 35 minutes. Sige, brother, 5:7 tapos 8. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito tumanggap ng una at panimulan. 8. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Ayun. Salamat, no? Ang sabi, tiyaga kayo. Magtiyaga hanggang saan? Hanggang kaya. hanggang sa pagdating ng Panginoon. So mga pagtitiyaga diyan, pagtitiis, mga kapatid, no? At inaantay ng mga magsasaka Talagang may gawa eh. ang una at ang Huling. Hindi naman pwedeng magtiis ka na wala kang ginagawa. ayun. Sabi mo, uy, nagtiis ako. Pero wala kang ginagawa. Yun, kailangan magawa. Hindi mainat yung mga ugat at yung totoong pagtitiis. Mararanasan natin yung totoong pagtitiis. Actual. So, mahalaga talaga yan sa lahat ng bagay, yung pagtsatsaga, mga kapatid. So, kailangan talaga natin magtsaga. No? Antayin natin yung time of harvest. So, yung meron din sinabi, yung germination of the seed, sa ngayon sa Christ Object Lesson, 196, na hinalimbawa, sahin ko ha, basahin natin sa 196, iklian ko lang. Christ Object Lesson, hindi na ako mag-ano ng ano sa inyo ha, kasi alam nyo naman itong Spirit of Prophecy. Tungkol sa pagtubo ng mga pananim ito 53. Kung hindi ko makita 50. Pagtubo pa lang. Tayo muna. Balo tumubo. 50. Yung germination of seed. I-search nyo mga kapatid. Ay hinalimbawa ng Panginoon dito sa Christ Object Lesson tayo 64. Ayan, Christ Object Lesson 64, tama. 64.1. Okay, tingnan natin ha. Ayun, salamat sister. Medyo nakakalimutan ko na kasi. The germination of the seed represent the beginning of the spiritual life. And the development of the plant is a beautiful figure of Christian growth as in nature. So in grace, there can be no life without growth. So ginugusto talaga ng magsasaka na naantay niya yung ulan. Tapos pag nakatikim na yan ng ulan,
Yan yung pag sibol, germination, yung pag dahan-dahan niya ng ganyan. So napakaganda daw nung tingnan. At ang sabi doon, ang Kristiyanong hindi ang halaman na hindi lumalaki siya ay ano, the plant must either grow or die. Mamatay. Nangamatay ko kayo. There can be no life without growth. Hindi tayo lalago kung hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo lalago. So maganda 'to mga kapatid. So the Christian is to grow by cooperating with the divine agencies. Oo. So kinano niya dito, so the Christian is to grow by cooperating with the divine agencies, feeling our happiness, helplessness. We are to improve all the opportunities granted us to gain the fuller experience as the plant takes root in the soil. Kailangan natin na lumalim yung ating pag-ugat. So, basa tayo dito sa, meron ding sinabi rito sa, ano ba yung ulan na kailangan? Hindi po mga kapatid na iniisip natin, basta umulan lang. Oo. Ang ulan, ang inaantay na ulan ng magsasaka, ito na ulan, itong sa Zechariah 10 verse 1. Sabi rito, kapag tinanim mo na, nagtanim na, as ye the Lord the rain, no? As ye the Lord rain in the time of the latter rain. Kapag tumubo na siya, ipanalangin mo naman sa Panginoon, pag tumubo na siya, germination, lumaki na siya, inalagaan mo na siya. As ye, Zechariah 10 verse 1. As ye the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. So, kapag tumubo na yung halaman, tumutuloy-tuloy siya, sabi nga doon sa Christ Object Lesson 64, 65 na, ang pagtubo ng halaman ay hindi mo mapapansin, di ba? Sabi doon, hindi mo siya mapapansin, pero tuloy-tuloy, continue yung kanyang pagtubo, sa ngayon doon sa sinabi ng ating sister. So ang magsasaka, pagka nandyan na yung tanim, naulanan na ng unang ulan, hilingin naman natin sa Diyos yung tinatawag na latter rain, sapagkat ang Panginoon ay gagawa ng bright clouds. Yung bright clouds, iba ito sa dark clouds. Kasi yung dark clouds, destructive yun. Unos yun na kung tamaan ng mga dahon ng mga mga tanim mo, tamaan yung mga katawan yan, unos yan na pag tinamaan yung mga maliliit pa na tanim, putol. So ang gusto na, ay bibigay ng Panginoon, bright clouds. Bright clouds. Sabi dito, as ye the Lord the rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds. Ano ibig sabihin ng bright clouds? Pag iniinom mo dyan, bagyo, malamang dark clouds, may dalang pagkidlat yan Pero itong bright clouds, ano lang siya? Smooth lang. Nang lahat ng tanim noon, matamaan ay siya ay lulusog siya. Siguro bro, yung umiinit na wala namang dark cloud. Yung hindi siya nakakasira. Pero umuulan. Yan, bright clouds Yung ang pala tawag. yung magandang ulan. Yun, oo. So, sabi rito, to everyone grass in the field. Ano ba ibig sabihin nito? Everyone grass. Ano ba sa Biblia yung grass? Sang-ayon sa Isaiah 40 verse 7, the grass withereth, the flower fadeth, hath created the things. Naligaw na ako dito. Ang damo ay natutuyo Oh, at yan. ang bulaklak ay nalalanta. Ayun. Sapagkat ang hininga ng Panginoon ay hihihip doon. Tunay na ang Damo. bayan ay damo. Ang bayan ay damo. Sa English na, surely the people is grass. Ayan. So, sangayon din sa 1 Peter 1:24, 103, 15
15 ng Psalms. Ang ibig sabihin ng grass, every grass in the field. So, ang meaning, ano pala yung symbolical ng grass ay tao. Ano ang kahulugan ng rain? Holy Spirit. Ha? So, dito tayo sa Isaiah. Sa Tagalog natin babasahin. Sa Isaiah 55:10-11. Kung ang grass, yung ulan, yung ambon sa Tagalog, ibig sabing ambon, hindi siya destructive. Ambon ay sa bawat damo, sariwang damo, o taligsik. Ano ba yung damo? Binasa natin kanina, Isaiah 40 verse 7. 55. Yung 55, ano ba yung ibig sabihin ng ulan? Yung ulan. Sige. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa. Lupa. At ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain. 11. Magiging gayon ang aking salita Magiging gayon ang aking salita. Sige. na lumalabas sa bibig ko. Ayun. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, Iyon ang pandilig. kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko. Ang kinain natin na kinain yan, At magkatagumpay sa Ulam bagay na kung saan ay sinugo tayo ang ko magiging ito. damo. Ayun. Ang sabi niya sa 10, ang ulan ay lalagpak doon sa lupa. Magpapasibol, magpapabunga. Sabi sa 11, magiging gayon ang aking salita. So, ang ibig sabihin ng ulan ay salita ng Panginoon. Salita. Salita Tayo ng damo. Panginoon. Sangayon naman sa Deuteronomy 32. Sige bro. Bakit sa mga naririnig natin na ang sinasabi na hintayin natin yung latter rain? Oh. Bakit hihintayin ang latter rain? Ang hinihintay natin doon later rin. Pero yung sabi doon sa Isaiah Ambon. ay ambon sa kapana Oo, sa yun panahon nga. Bakit? ng uling ulan. Kasi nabubukang bibig na ng karamihan, hintayin yung latter rain. Holy Spirit. Oh. So, may ano yan eh, may process yan eh, may process yan siya. So, Nagkakagulo doon, marami. sa Joel ano yan, Joel 2:28. Mamaya darating tayo Hihintayin dyan. mo yung latter rain. Yung salita ng Diyos yun eh. Na dumidilig sa atin. Oo. Para to develop Baka ourselves iba pa doon yun sa... bro, baka iba pa yun bro. Tingnan natin yan. Okay. So, Hindi, wala namang komplikado. malinaw no? Tama. Tinano ko lang. Oh. May mga sinasabi-sabi. Meron ng kasing mga- ganong mga usap na Oo, mga pray, usapan na 777. Alam nyo mga kapatid, sa mundo ng Adventism, meron nga naman talagang nagagawang panalangin, pray 777. So, manalangin tayo kasi malaki naman ang nagagawa sa panalangin. Pero hindi lang puro panalangin din. Kailangan with action din talaga. So, yan. Isa sa rain, yung salita ng Panginoon, yung latter rain. Pag sinabing latter rain, pag ibig sabihin ng rain ay my words, my doctrine. Latter rain meaning, ibubuhos niya yung huling ulan. Meaning, last message. Nakuha niyo po? Last message. So, doon tayo sa Deuteronomy 22 at 32, 1 tsaka 2. Yan. Yun ang sakto bro. Ha? Yun ang sakto. Yun. Kaysa doon sa, hintayin namin. Lagi naghihintay. Hintayin natin. Hindi pa raw ano. Sige bro. Deuteronomy 32 verse 1 tsaka 2. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita. At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Gaya ng ambon sa malambot na damo. Ambon. Hindi yan bagyo. Hindi unos, hindi dark clouds, kundi bright clouds. Ambon. Didiligan yung mga halaman. Every grass in the field. Ang meaning ng ulan, my words, my doctrine, as drop, as rain. Meron din yan bro sa Testimonies, Volume 5, 422. His doctrine drop as rain. So basahin nyo na lang po sa Volume 5,
This 422. doctrine, Oo. drop as rain. Yan, yung doctrine niya ay katulad sa rain. So, ang ibig sabihin pala ng rain, meaning my words, my doctrine. Eh, ang panag-uusapan, manalangin tayo ng huling ulan. Brother Carlito. Usapan. Ang ibig sabihin ng ulan, ang first application ng ulan ay Word of God, doctrine, last message, last doctrine. So ngayon, ang sabi, bigyan ko kayo ng halimbawa. Maraming confused. Una, itanong na lang natin kan Jesus sa langit. Doon. Kasi hindi pa naman tapos dito yung pag-aaral. So, tama din naman yon. Kung maliligtas ka nga. Ang tanong doon kung maliligtas ka nga pagdating sa langit. So mga kapatid, bigyan ko kayo ng halimbawa sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi, once na bigyan ka ng Holy Spirit, ay magkakaroon ka ng